Sabi mo sa atin mo, mag-ingay. Ano? Naintindihan mo ba? So yun, yun ang purpose ng Panginoon. Sabi niya na, to glorify God, to glorify God by bearing much fruit. Kung gusto lang natin maparagalan ng Ama, dapat nagbubunga tayo ng saganan. Yung purpose natin sa church. Pangalawa, second biblical product of the church. Number one is purpose. Number two is product. Ano yung product? John 15:8, sabi rito, By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciple. Ang tunay na alagad ay nagdadala ng mga tao para maging alagad. Hello? Kaya sabi ko marami sa autismo. Ang pinaka-autismo ko yung mga nakakatawa ko na pagkakit ko kapatid. Alam mo, sa totoo, pinulikan ko ako eh. Pinulikan ko yung paa ko. Sabi ko, pati ko sa ako ay susunod pa rin sa mga para sa autismo. Kaya kung pinigay mga 12, mga primary, pagka kayo ay meron na yung 12 yung may 12, kayo na magpa-autismo doon. Hello, kayo magpa-autismo doon ko kayo. Pinulikan ko ako sa lahat. Kaya sabi ko kayo, ikaw rin mo sa Panginoon ko po. Ikaw ba yan ang sumunod sa utos ng Panginoon ko po. Ikaw ba rin hanggang magkaya ng kaluluwa para sa Panginoon ko po. So, laki natin pinapangitan. Kasi yun eh. Ang tunay na alagad ay nagdadala ng mga tao para maging alagad ng Panginoon. Naintindihan mo ba yun? Amen. Amen ba? Amen. Yun yung tunay na alagad. Ang tunay na alagad, hindi yung tuktok na tuktok. Hindi yung awit na awit. Hindi yung alagad. Ang alagad doon, nagdadala ng kaluluwa. Sabi na ng Panginoon dyan, you will be my disciple. Kapag kayo ay nagdadala. Kasi, ito yun. Okay, tingnan natin. Sabi niya, a disciple that produces disciples. Dapat yung alagad ay nagbubunga ng alagad. Okay. So, paano natin makikilala yung disciple? Disciples of Jesus are known by their number one, fruit of people live to Christ. So, yung alagad ng Panginoon sa Kristo, makikilala natin, merong bunga ng mga tao dinadala sa Panginoon. Merong bunga. Amen ba? Amen. Kasi niya si Pablo, Romans chapter 1 verse 13. Sabi ni Pablo, mga kapatid, nais ko maalaman ninyo na ilang uri ko ng binalak na papunta yan. Papunta sa Roma. Ngunit lagi may nagiging hadyan. Nais kong makahikayat din yan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng ginawa ko na sa ibang mga bansang hindi. So si Pablo, alam niya. Alam niya, si Pablo, matalinong tao yan. Si Pablo, matalinong tao, atapang na tao. Hindi atasakto yan. Hindi tumatap mo si Pablo. Atalino yan. Tapos, atapang ka. Bago naging Pablo, siya ay Paulo muna. Basta nakita siya nag-aaral ng Biblia, pinapatay niya. Inuutusan niya yung mga tao, na pagpapatuloy yung mga born again. Actually, isa siya sa utak sa pagpatay kay Esteban. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, kasi mali yung kanyang vision eh. Ano mali yung vision ni Pablo? Ang vision ni Pablo, pagpapatay yung mga sumampalataya kay Jesus, yun ang vision. Pero naman ginawa ng Panginoon sa dati ng Damasco, tinanggal ng Panginoon yung vision na yun, nabulat si Pablo, nabulat. 3 days, bulat siya. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon yung vision ng Panginoon, yung vision ni Pablo, personal vision, matanggal. At gusto ng Panginoon yung vision ng Panginoon na ilagay kay Pablo. Ano? At
At nangyari, nabulag si Pablo na talaga. Pero, binigyan siya ng kanilang vision ng Panginoon. Kaya sabi ng for me to live is Christ, and to die is gain. Tapos sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi ni Pablo. Hindi na ako nabubuhay, kung si Kristo na nabubuhay sa akin. Ngayon, pagkatapos po siya mabago na yung vision niya. Ang vision niya ngayon, makapagdala ng ano ba sa Panginoon. Bakit? Alagad siya ng Panginoon eh. Naging alagad na siya. At ang sabi niya sa Romans 13, sabi na mga kapatid, kasi nabalitaan niya, mayroong mga mananampalataya sa Roma. Yung mga balitaan niya, gusto niya pumunta. Kaya lang, ang daming hadlang. Ang daming hadlang. Pero gusto niya. Bakit niya gusto? Kasi sabi niya, nais ko makakikaya din yan ng mga sumasampalataya kay Kristo tulad ng ginawa ko na sa ibang bansang hindi. So, yun ang ngayon ni Pablo. Kaya makikilala natin ang alagad ng Panginoon. Ang alagad ng Panginoon, fruit of people lead to Christ. Nagdadala siya ng mga tao para sa Panginoon. Yun yung muna. Pangalawa, fruit of service and good works. So, meron siyang bunga ng paglilingkod at mabuti gawa. Sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Noong po, Friday, meeting namin kay Congresswoman na, may pinong pastor ang dumating, 75 na pastor. May service muna kami, nag-message muna ako. Medyo nagpapyaw ako about church growth through G12. Pero hindi mo binigyan ng pansin. And then, meron isang pastor, habang nakakain na kami, lumapit sa akin, ano, pastor, maganda yung message mo. Naniniwala naman ako dun sa sinasabi mo eh. Naniniwala ako dun sa sinasabi mo na ang 12 ay ito sikreto na tinatawag ng exponential growth. Naniniwala ako ron. Pero ano mo, pastor, hindi sapat yun. Mayroong panibago ngayon. Ano ba yun? Yung grace. Sabi ko, alam mo, pastor, yung grace, napapasok din doon sa digital vision, yung grace. Hindi, ganito yun, pastor. Sabi niya, ang mahalaga, sabi niya, maging katulad mo si Kristo. Maging katulad mo si Kristo. Yung karakter ni Kristo, kasi binamit ko yun. Okay na yun. Okay na yun. Yung maging Christ-likeness ka, okay na yun. Tama na yun. Sabi ko, bakit tama na yun? Kasi kahit hindi ka magsalita, pag nakita sa iyo si Kristo, nakita yung ginagawa sa iyo, yung karakter ni Kristo, sasampalataya siya. Sabi ko, mukhang magkaraya yun. Kasi sabi ko, dapat, nagsasalita ka rin. Dapat, may ginagawa ka rin. Hindi po pwede na sa bahay mo, ikaw nakikita lang na Christian ka, dumadalo ka ng church. Nalala niyo yung Puerto ko, meron isang magulang. Sabi, yung anak mo, ako na pinagpapalala mo. Wala na nangyari dyan. Nabalita mo na, yung anak, dumadalo na sa service. Dumadalo na siya sa church. Sabi, yung anak pala natin. May pala na pa ako. Ano na? Napukalagin na. Sana, isang araw, kaya tayo mga natin. Linggo, yung anak ay magang gumising, linggo, naligo, kaya paka mo. Sabi niya, kaya anak mo. Paka mo na. Sana, kaya tayo mga natin. Sabi mo na, tay, alis muna ako, mag-church muna ako, tay, alis muna ako, mag-church ako, alis muna na. Sabi mo ang ulang, kaya tatay. Hindi naman sa pagkain niya. Sa susunod na rin po, tuloy natin. Makakita tayo maligo, makakita tayo mag-iilis. Unahin natin na ako. Sunod na rin po, nag-iis sila. Naligo sila, nag-iis. At nandun sila sa sala. Simula naligo. Yung anak mo. Pag-iis na tayo. Okay, pag nakita tayo pag-iis. Kaya, ano yan? Naligo, nag-base na yun. So, nag-base na yun na, paano na tayo? Mukhang may lakad kayo. Depende. Depende. Tayo, pumuntaan siya. O saan mo kayo pumunta? Mamaya, magkita-kita na tayo.
Kailan na tayo, sabi na sa pagkain, ha? Aray, ha? Aray, mag-church muna. Hindi tayo pa naman kinaya. Hindi tayo kinaya. Hello? Hello? Ready na yung tatay, ready na yung magulo, para sumama. Hindi niya na. Nakikita niyo yung Christ likeness sa kanya. Hindi niya na. Ano? Kasi, kulang yung service. Sabi rito, let your light shine before man, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So dapat, nagsasalita tayo. Nakikita sa atin yung liwanag, kasi yung salitang let your light, imperative, ibig sabihin, meron kang gagawin. No, meron kang gagawin. Okay, pangatlo, fruit of character. So,